Kung lagi kang nanonood ng videos ko, maraming salamat sa laging pagbisita sa channel na ito. Kung gusto mong suportahan ang channel na ito sa ibang paraan, merong super thanks option sa bawat video, meron ding link na pwede mo akong bilhin ng kape, at kamakailan lang ay gumawa ako ng option para opisyal kang mapabilang sa TCS family. Ang monthly subscription na ito ay magbibigay sa iyo ng loyalty badge sa iyong pangalan, magagamit mo din ang mga emojis at nagpo-post ako ng polls o survey na exclusive para sa mga miyembro kung saan meron kang kakayahan na mag-request o humiling ng susunod na video na ipifeature ko. Again, maraming salamat sa laging pagbisita at panonood sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kaso na nangyari sa United States noong 2011 na involve ang Pilipinong pamilya. Ang suspect sa kaso ay ang 50 taong gulang na si Carmela de la Rosa na naninirahan sa United States at ang biktima ay ang kanyang 2 taong gulang na apo na si Angeline. Ngayon, ang footage na ipapakita ko ay kinuha ngayong taon, 2022, at please keep in mind na nangyari ang krimen na ito noong 2011 kaya malaki na ang pagbabago sa loob ng mall. Dahil sa concealed ang mga dokumento tungkol sa kasong ito, limitado ang aksyual na mga larawan na maipapakita ko tungkol dito. Nangyari ang krimen sa isang mall sa Virginia. Ito ang Tyson's Corner Mall. Ito ang pinakamalaking mall sa Northern Virginia. Noong 2011, si Carmela, ang kanyang apo na si Angeline, ang mga magulang nito na si Kathleen at James at isang kaibigan ay pumunta sa mall para kumain at mamasyal. Alas 6 ng gabi, kumain sila sa food court at habang kumakain ng mga matatanda, si Angeline ay masaya naglalaro malapit sa kanilang inuupuan. Si Angeline kasama ang kanyang ama ay magkasamang sumakay sa tren na umiikot sa loob ng mall. At matapos kumain ay nagdesisyon silang lahat na bumaba sa 3rd floor para bumili ng frozen yogurt. Ang mag-ama naman ay pumunta din ng Starbucks para bumili ng kape. Bumalik sila sa 4th floor para lumabas ng mall dahil doon nila maa-access ang parking lot. At habang naglalakad ang grupo pabalik ng kanilang sasakyan, nagdesisyon si Carmela na buhatin ang apo. At habang naglalakad ang lahat, biglang tinapon ni Carmela si Angeline. Nang tumingin sila sa kalsada ay nakita nila ang bata na nakahandusay. Agad na tumakbo ang mag-asawa sa kalsada at habang tinutulungan nila ang anak, tumingin sila sa taas ng tulay at nakita nila si Carmela na nakatingin lang sa kanila. Ito ang opisyal na arrest warrant kay Carmela. Ngayon, alam ko na kaya ka nanonood ng crime stories ay para masagot ang malaking katanungan na bakit niya ito nagawa. Ano ang nagtulak sa kanya para gawin ito sa kanyang sariling apo? Base sa pahayag ni Carmela sa mga pulis, siya ay depressed. Mahilig siya magkulong sa kanyang kwarto at gusto niya mag-isa kesa makahalubilo sa ibang mga tao. Ayon sa kanya, nagsimula ang kanyang depresyon noong 2000 nang mamatay ang kanyang ama na nasa Pilipinas. Kinuwento niya na pumunta ito sa ospital at na-confine ito ng 7 araw. Sa kasamaang palad ay hindi na ito bumalik ng buhay at dahil sa pangyayari, hindi na siya nakakuha ng closure. Isa itong dagok sa kanya dahil siya ang paboritong anak ng kanyang ama at siya ang pinakabunso sa kanilang magkakapatid. May 2 anak si Carmela, si Kathleen na ina ni Angeline at si David. Ikinasal si Kathleen noong 2008. Para kay Carmela, ang pagkawala ng kanyang ama, ang hindi niya maayos na relasyon sa kanyang anak na si David, at pakiramdam nito na unti-unti na ding nawawala sa kanya si Kathleen dahil kasal na ito at ang buong atensyon nito ay nasa anak niya na si Angeline. Pakiramdam niya na lahat ng bagay ay kinuha sa kanya dahil kahit ang kanyang asawa ay iniwan siya. Kaya lalo pa itong nagpalala sa kanyang depresyon at sinabi nito na wala na siyang rason para mabuhay pa. Nadiskubre din ng mga pulis na noong nasa parking lot ang grupo ay tinawag ni Kathleen ang kanyang asawang si James at ito ang nag-trigger kay Carmela. Hindi niya gusto si James para sa kanyang anak at sinabi niya sa mga investigador na si James ang unang boyfriend ni Kathleen at pakiramdam nito na hindi nagkaroon ng chance ang anak na makaranas at madiskubre ang kanyang potensyal dahil maaga itong nabuntis ni James. And I'm gonna be honest, it triggered because I never liked James. Oh, you never liked your granddaughter's husband? I mean, father? Yes. How come?
because it was the first boyfriend, and I felt like my daughter didn't have a chance to explore, not really sleep with other men, but explore other people. Right, explore life. Yeah. Right. And then she got pregnant second year in college, third year in college. You know, things would have been better if, you know, if you're gonna do it, protect yourself, not have a baby, and then Right. when the baby came. But we got them married. Nasa pangalawang taon ng kolehiyo si Kathleen na magdalang tao ito sa anak nila. Nagpakasal ang dalawa na maipanganak ni Kathleen si Angeline at ng parehong taon na din niyon ay umuwi sa Pilipinas si Carmela para magbakasyon dahil sa kanyang depresyon. Sinisisi nito ang sarili sa kinahantungan ng anak. Para kay Carmela ay noong 2000, siya ay isang masayang may bahay na may magandang trabaho, may mga masunurin na anak at may masaya siyang buhay. Pero makalipas lamang ang 10 taon ay hiniwalayan siya ng kanyang asawa, namatay ang kanyang ama, nabuntis ang kanyang anak, at may malalaki siyang utang. Ayon sa mga investigador ay binibisita siya mismo ng mga debt collectors sa kanyang bahay. Noong August 2010, bago maganap ang insidente, si Carmela ay nagtangkang magpakamatay gamit ang sleeping pills. Galit na galit siya dahil matapos niyang ma-overdose ay nakasurvive siya at nakaligtas. Kinuwento niya sa mga pulis na dahil sa desperado siyang mabayaran ang kanyang mga utang ay naghanap siya ng trabaho pero wala siyang makita. Ayon sa kanya, tinangka niya ulit magpakamatay sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay pinlano niyang paliparin ang kanyang sasakyan mula sa parking lot palabas ng isang building. Ang taas ng building ay 12 feet pero nakasurvive ulit siya at dinala siya sa ospital. Habang nasa ospital siya ay binigyan siya ng payo ng mga doktor na kailangan niyang humingi ng tulong sa isang psychiatrist. Sinunod niya ang payo ng mga ito at nakahanap naman siya ng isang psychiatrist sa Winchester. At sa parehong buwan na din niyon ay nakatanggap siya ng tawag galing sa BJ Wholesale Club. Dinaluhan niya ang training pero sa huling araw ng training ay hindi niya ito pinasukan. Para sa kanya, siya ay isang profesional na nagtrabaho sa bangko ng 13 taon at ang pagtatrabaho sa isang retail store na may minimum na sahod ay magpapababa sa kanyang pagkatao. Tinanong siya ng mga pulis na kung ang sanhi ng kanyang pagpapakamatay ay dahil sa problemang pinansyal, ano ang rason niya bakit niya pinatay ang kanyang apo. Ang sagot nito ay dahil ang kanyang pamilya ay nawala sa kanya simula nang dumating si Angeline. Ayon sa interrogation record, tinanong siya ng mga pulis kung bakit na-trigger siya nang tinawag ni Kathleen ang kanyang asawang si James sa parking lot. Sinabi ni Carmela na kapag kasama nila si James ay lagi nitong kinukuha ang atensyon ng kanyang anak. Kinumpirma niya na nagsiselos siya sa relasyon ng kanyang anak dahil pakiramdam niya ay kinuha ni James si Kathleen sa kanya ng napakaaga. Matapos nilang pumasok sa elevator papuntang parking lot, si Carmela ay galit na sa kanyang manugang na si James. Dinagdag na ito na sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang apo, naaalala niya ang galit sa kanyang manugang. Ipininuwalag ni Carmela na habang naglalakad sila ay ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang galit sa manugang kaya binuhat niya ang apo at inihagis niya ito. Her granddaughter from a footbridge and killing the granddaughter. Keith Daniels reports tonight police are trying to figure out why. Keith. Well, Jeff, police say initially it looked like an accident, but the walls on the footbridge are more than waist high, and after talking to witnesses and looking at security video, police say it became clear the grandmother threw the girl over, and no one seems to know why. Carmela De La Rosa is a 50-year-old grandmother accused of killing her 2-year-old granddaughter, Angeline. An unthinkable allegation for neighbors who say the woman doted over the child, often babysitting the little girl. He seems happy. Yeah, because that's her first grandchild. But Monday night, after shopping at Tyson's Corner Center in Fairfax County, police say De La Rosa inexplicably threw her granddaughter from a walkway leading from the mall to the garage. We're with them. It happened so quickly that the other two adults, they didn't even realize what was going on. Police say mall security captured the crime on video. That video, which is not being released, still doesn't explain why. Family and friends gather at the child's home, refusing to talk. Lynn Crayer and her husband, who were walking in the neighborhood,
have grandchildren too. When I heard it this morning, tears just ran down my eyes. What did a 2-year-old do to deserve this? I don't know. You don't. With no reason, no rationale at all as far as anybody's heard, to be coming back from a shopping trip, possibly for the holidays, and have something like this happen. It's inconceivable. Investigators are looking into De La Rosa's background and any history of mental illness. It's very tragic. I mean, it's atrocious, and I don't know who does that. We don't know why people do what they do. And neighbors never saw it coming. She's very nice. Sometimes she comes to my house and gives us popcorn and candy. Ginisa ng mga pulis si Carmela at ipinagpatuloy nila ang pagtatanong dito. Tinanong nila na bakit noong araw na yon niya napagdesisyon na gawin ang krimen kahit 2 taon nang kasal ang kanyang anak na si Kathleen. Ang sagot nito ay dahil sa hindi na niya iniinom ang gamot na nareseta sa kanya ng doktor. Dinagdag din nito na ayaw niya kay Angeline dahil lahat ng tao ay gustong-gusto ang bata. Lagi ni Angeline kasama si Kathleen na lalo nagpadagdag sa kanyang pagsiselos. Pakiramdam niya ay wala na siyang lugar sa kanyang sariling pamilya. Pero nilinaw niya at kinlaro na napakabuting asawa, ama at manugang ni James, pero galit na galit siya dito dahil pakiramdam niya ay ninakaw nito ang tsansa ng kanyang anak na maging matagumpay sa buhay dahil nabuntis ito ng maaga. Sinabi niya sa mga pulis na habang nahuhulog ang kanyang apo, ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang galit sa manugang. Sa kanyang isip ay kinuha ni James ang kanyang anak kaya kukuhanin niya din ang anak nito sa kanya. Sa paglilitis, binasa ni Kathleen ang birthday card na natanggap niya galing kay Carmela noong 21st birthday niya. Sinabi nito na pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya at sobrang dismayado ito sa kanyang ginawa na nabuntis ito ng maaga. Nang isinalaysay niya ang mga huling beses na nakita niyang buhay ang kanyang anak, ay napaiyak ang mga jurors sa loob ng korte. Nakita din ng mga jurors ang recorded video kung saan inamin ni Carmela sa mga detectives na pakiramdam niya na walang nagmamahal sa kanya at lahat ng atensyon ay nakatuon kay Angeline. Ipinakita din sa kanila ang CCTV video na kuha galing sa parking lot kung saan makikita ang mismong pagtapon o paghagis ni Carmela sa kaawa-awa niyang apo. Habang pinapakita sa mga jurors ang video ay walang makikita na reaksyon galing kay Carmela, pero ang mga kamag-anak ng bata ay naging emosyonal. Noong January 6, 2012, binigyan ng pagkakataon ng judge si Carmela na magsalita. Humingi ito ng tawad kay James at Kathleen at humingi siya ng tawad sa kanyang asawa, ina, kapatid na lalaki at kapatid ng babae. At natapos ito sa isang pagsusumamo habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Matapos ang kanyang paghingi ng tawad, sinintensyahan siya ng Fairfax Circuit Court Judge Bruce White ng guilty at makukulong siya ng 35 taon sa kulungan, ang pinakamahabang sintensya na kayang ibigay ng judge base sa batas sa Virginia. Grandmother who threw her 2-year-old granddaughter over a walkway at Tyson's Corner apologized in court today. She made the tearful apology before being sentenced to 35 years in prison for the death of little Angeline. Jumi Olabanji is now live from Fairfax tonight with what happened in court. Jumi? Well, Leon, till the moment she was sentenced, Carmela De La Rosa's defense attorneys tried to ask the judge to go easy on her, give her the least possible sentence here in court today. But in the end, the judge gave her exactly what the jury recommended, 35 years, saying she would have to pay for her decisions. It's just been a real nightmare, to be honest with you. Commonwealth's attorney Ray Morrow says baby Angeline's parents, James and Kat Ogdock, are grateful that justice has been served. I don't think anybody's happy. I mean, there's no winners here today. Before sentencing, Kat's mother, Carmela De La Rosa, stood before the judge in tears, apologizing to her family and friends for everything. Her attorneys then asked the judge to dismiss the guilty verdict and send their client to a mental facility instead of jail. Her mental illness is the only reason, the only explanation for what happened. But Judge Bruce White upheld the jury's recommendation of 35 years behind bars, telling De La Rosa that a grandmother would do that to her granddaughter is beyond comprehension. He then went on to say he believes she knew exactly what she was doing when she tossed her 2-year-old granddaughter off a Tyson's Mall walkway last November. You know, resting on the insanity defense
I threw my granddaughter off a bridge, but don't hold me accountable because I'm depressed. I mean, that just doesn't wash. Dozens of De La Rosa's family and friends showed up to court in support of her, but none of them would speak while leaving the courthouse. Fairfax residents we spoke to say they believe the judge and the jury got this one right.